Pagbalik ko sa bansa pagkatapos ng 3 taong pag-aaral, pinipilit ako ng stepmother ko na magpakasal kay Chiyu, kapalit ni Ading kahit may balitang sinusumpa raw ang sinumang mapangasawa niya. Nabalitaan ko rin na misteryosong nawala ang nakaraan niyang 2 asawa. At ako na ang magiging pangatlo. Nabilanggo niya. Bakit ka tumatakbo? Hi. Hindi po. Mahal ko, sabihin mo sa akin. Sino ka? Ako po si Yanshi at ako ang inyong. Laruan. Ah, boss. Nandito na po pala kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ni pamilya yan. Bakit sila nandito? Ma, Sino ang nanay mo? Yanshi. Inatupag ka namin sa loob ng 3 taon. Ganito mo lang ba kami gagantihan? ma, ano po bang ibig ninyong sabihin? Hindi ko po maintindihan. Para lang makasal kay Chiyu, nilasing mo ang kapatid mo. Kung hindi namin ito nalaman ng maaga, pahamak na ang kapatid mo. Alam mo ba? Ma, hindi ba't kayo rin naman ang nagsabing, Tumahimik ka. Ate, alam kong labag ito sa loob mo, pero si Chiyu, mapapangasawa ko siya. Napakahalaga ng dangal ng isang babae. Hindi hahayaan ng kapatid mo na magpatuloy ka sa pagkakamaling ito. Sige na ate, tulungan mo na ako. Ayaw ko talagang magpakasal kay Chiyu. ganoon ba? Ngayon? Alam ko nang niloloko niyo lang pala ako. Chiyu. Kung sa susunod ay hindi mo na kailangan ng kamay ni Miss Yan, wala akong pakialam na tulungan ka. Bakit ang dilim ng tingin ng lalaking ito? Kung hindi lang para mailigtas ang mga share sa pamilyang yan at para mapatalsik si Yanshi, hindi ko na kailangang gawin ang palabas na ito. Hahayaan ko na lang sana na tuluyang masira si Yanshi sa kamay niya. President Chi, ang peking ito, anong gagawin natin sa kanya? Pagdating sa pamilya ng pamilyang yan, wala akong karapatang makialam bilang ibang tao. Saka, kung gusto nyong manakit, doon kayo sa labas. Huwag nilang dudumihan ang lugar ko. Chiyu, wala ka na ba talagang pakiramdam? Napakalaking kahihiyan nito sa pamilya. Parusahan kita ng husto, kulang pa yan sa ginawa mo. Ngayong araw, tatanggalin ko ang iyong pagkukunwari at bibigyan kita ng leksyon. Wag. Aray, President Chi. Ang kamay ko, ang kamay ko. Ang pag-aari ko, iniisip mo bang pwede mong hawakan? Layas. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin kanina? May puso naman pala siya. Hindi ako si Yan Man. Hindi mo ba ako sisisihin? Ang laruan ko? Kahit ano pa.
ang itawag sa kanya. Hindi iyon importante. Natuto ng lumaban si Munting Kuneho? Mr. Chi, nabunyag na ang kasinungalingan. Wala na tayong dahilan para magpatuloy pa, di ba? Kung may dahilan o wala. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Pasensya na. Pero sa iyo, wala akong interes. Aantayin kong bumalik ka para magmakaawa sa akin? Ano pa man ang mangyari, kailangan kong sabihin sa lahat na ang lahat ng ito ay pakana ni Yan Manman. Hindi ko inagawang kasunduan sa kasal niya. Ma, kailan ba aalis ang ligaw na asong iyan sa bahay natin? Ligaw na aso? Huwag kang magmadali. Pagbalik niya, pipilitin ko siyang pirmahan ang dokumentong ito para sa paglilipat ng stocks. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Lola, kung bakit kailangan pa siyang bigyan ng shares. Kaya kailangan pa nating gawin ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, sira na ang reputasyon niya ngayon at hindi na siya tatanggapin ni pamilyang yan. Kahit bumalik pa ang tatay mo at malaman ang lahat, wala siyang sasabihin kahit isang salita. Nagkunyari pala kayong lahat at nagsabuatan. Ma, bilib talaga ako sa galing mo. Ang hangal na si Yanshi, siguradong hindi niya alam hanggang ngayon na may kinalaman ka sa pagkawala ng nanay niya. Ano ang ibig ninyong sabihin sa sinabi nyo? Anong ibig nyo sabihin dalawa? Xiaoxi, bakit ka nakabalik? Huwag kang magkunwari. Narinig ko ang lahat. Yanshi, ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo? May gana ka bang saktan ako? Bakit? Anong masama kung saktan kita? Pinagsasalita ba kita? Anong ginagawa mo? Tatanungin kita. Totoo ba ang lahat ng narinig ko? May kinalaman ba kayo sa pagkalaos ng nanay ko? Dahil narinig mo naman pala ang lahat, hindi na ako mag-aaksaya ng oras dito sa'yo. Tama ka. Ako nga ang gumawa noon. At ano naman ngayon? Yanshi, nababaliw ka na ba? Yanshi, 3 taon ka naming inalagaan sa bahay na ito. Kung ayaw mong matulad sa iyong ina, pirmahan mo ang kasunduan na ito sa paglilipat ng share at umalis ka na sa pamilyang yan. Nanaginip ka ng gising. Ikaw na bata ka, huwag kang matigas ang ulo. Kung hindi dahil sa tulong ng nanay ko sa Yan Jiangguo, akala nyo ba makakatikim kayo ng karangyaan sa buhay? Bakit? Akala mo ba porke napinturahan ang damo? Magiging mamahaling bulaklak na ito? Napakatalas ng dila mo. Ang 3 taon mong pagiging mabait, pagkukunwari lang pala lahat yon. Gusto mo ba akong kasuhan? May ebidensya ka ba? Nakikita ng langit ang bawat kilos mo. Huwag kang mag-alala. Hahanap talaga ako ng ebidensya para pagbayarin ka sa ginawa mo. Sa aking ina. Ikaw, Naku ma, anong gagawin natin? bakit ka natataranta? Kahit na may plano pa si Yanshi, hindi pa pahintulutan ng tadhana na magtagumpay siya. Nay, nagmamakaawa po ako sa inyo. Nay, gumising po kayo. Huwag niyo po akong iwan. Sinasamo ko po kayo. Tulungan niyo po akong tumawag ng 911. Nay, patawarin niyo ako sa pagiging anak na walang utang na loob. Dahil sa harap pa mismo ng ating kaaway, ay naging masunurin akong babae sa loob ng 5 taon. Miss, hello po. Miss, gumising po kayo? Miss, lasing na po kayo?
Gusto niyo po bang tawagan natin ang pamilya niyo para sunduin kayo? Pamilya? Wala na akong pamilya. Eh ang asawa niyo po? Chiyu. Huwag na lang. Siguradong galit na siya sa akin ngayon. Hello po, magandang araw, ito po ang Yinghwang Bar. Tingnan mo, ang gwapo niya. Sino ba yan? Umalis ka nga, umalis ka. Ang sarap naman nitong sofa. Pati ang texture, ang ganda. Bumangon ka dyan. Bakit ang mukhang ito na naman? Nanaginip lang ba ako? Madalas mo ba akong mapanaginipan? Sa tuwing napapanaginipan ko ang mukhang ito, gustong-gusto ko talagang Gusto niya ba akong halikan? Yan she! tubig. Salamat. Masarap ba? Chiyu? Bakit ka nandito sa kama ko? Ano ang ginawa mo sa akin? Bakit ka kinakabahan? Mula ulo hanggang paa, mayroon ba akong hindi pa nakikita sa'yo? Bilang babae ko, pumupunta ka sa ganoong lugar at naglalasing pa ng husto. Young Master Chi, nagkakamali ka yata. Hindi ako ang pinakasalan mo, kundi ang kapatid ko. Lolo ko ang nagtakda ng kasal namin ni pamilyang yan. Kaya basta't anak ni pamilyang yan, wala akong pakialam kung sino pa yan. Young Master Chi, kung may sakit ka, magpagamot ka, dahil hindi ako veterinaryo. Bitawan mo ako. Limitado lang ang pasensya ko. Pinapayuhan kita na huwag mo akong hamunin. Kung tatanggihan ko ang baliw na ito, siguradong lalamunin niya ako ng buo. Sa oras na ito, kailangan ko ng tutulong sa akin para imbestigahan ang dahilan ng pagkawala ni Mama. Ang pamilyang Chi family ang nangunguna sa 4 na malalaking pamilya sa kabisera, kaya hindi masamang gamitin muna sila. Kung gusto mong pumayag ako, may paraan naman. Kung gusto mong pumayag ako, hindi naman iyon imposible. Pero, kailangan ko ng 10% ng share sa Shengshi Group. Malakas din pala ang loob ng maliit na kunehong ito. Simula ngayon, para lang sa pera ang serbisyo ko. Siyempre, maaari ka ring tumanggi at puntahan na lang ang kapatid ko. Padadalhan ko talaga kayo ng mga bulaklak para sa lamay at babatiin kayong magsama habang buhay. Nagagawa mo akong sumpain? Paano naging sumpa iyon? Minalas ang mga naging asawa ni Young Master Chi, tandaan mong may 2 ng naunang nawala. Saka, ano namang masama kung humingi ako ng insurance fee para sa sarili ko? Noong mga nakaraang araw ay mabait at masunurin ka pang kuneho. Pero ngayon parang naging ibang tao ka na. Sinabi ni Lolo na dapat kong pakasalan ang anak ni pamilyang yan. Kung hindi ko maiuwi ang babaeng ito, hindi ko alam kung anong gulo na naman ang gagawin niya. Sige, deal! Samahan mo ako bukas para makipagkita kay Lolo. Walang problema. Isend mo sa akin ang kasunduan sa paglipat ng shares. Kapag nakita ko na ang kasulatan, darating agad ako sa inyo. Makakaasa kang mas mabilis pa ako sa delivery boy. Ipapadala ko sa iyo ang kasulatan mamaya. Pero bago iyon, samahan mo muna ako sa munisipyo. Naintindihan ko. Lisensyadong trabaho pala ito. Huwag kang mag-alala. Napaka-professional ko.
Lolo Chi, ang lahat ng ito ay pinadala ni Mama. Bilang pampalakas para po sa inyo. Salamat sa iyo. Walang anuman po, Lolo. Napakabait mo naman. Lolo, Ikaw na bata ka. Alam mo pa palang umuwi rito. Magandang araw po, Lolo. Bakit ang batang ito ay kamukhang-kamukha ni Xiaoqing? Ate, bakit ka nandito? Kasalukuyan kaming nag-uusap ni Lolo Chi tungkol sa kasal namin ni Chiyu. Asawa ko, bakit hindi ko nabalitaan na magpapakasal ka uli sa iba? Asawa. Yanshi, sino ang tinatawag mong asawa? Si Chiyu ang fiancé ko. Alam ko naman iyon, pero hindi na siya ngayon. Yanshi, anong ibig mong sabihin? Yanshi, nagawa mo akong talikuran. At magpakasal sa fiancé ko. Nasaan na ang kahihiyan mo? Nakalimutan mo na ba, aking kapatid? Ikaw mismo ang nagsabing ayaw mong pakasalan si Chiyu at nakiusap kang ako ang humalili. Talaga bang tinuro sa iyo sa pamilya na mas gusto mong maging kabit kaysa sa legal na asawa? Ikaw. Lolo Chi, tingnan niyo po sila. Ibig sabihin ba nito, nagpakasal na kayong dalawa? Ha 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 ha, magaling. Ang batang ito, sa wakas ay natauhan na rin. Hindi ko alam kung bakit, pero gustong-gusto ko agad ang batang ito. Kung si Yanshi ay totoong nagpakasal kay Chiyu, mahihirapan na akong tapusin siya sa susunod. Bakit hindi pa umaalis si Ading? Naghihintay ba siya para magbigay ng regalo sa kasal? Yanshi, humanda ka sa akin. Maghintay ka lang. Yan man. Ang laban natin ay nagsisimula pa lang. Kaya ba ikaw ang apo ni Xiaoqing? Kaya naman pala kamukhang-kamukha mo si Xiaoqing. Kilala po ba ninyo ang lola ko, Lolo? Haha, hindi lang basta kilala. Kung hindi lang ako nakipagsapalaran sa negosyo noon, marahil kaming dalawa ni Xiaoqing ay. Mayroon palang kwento sa pagitan ni na Lolo Chi at ng aking lola. Mas tapat pa sa pag-ibig si Lolo kaysa sa kaniyang apo. matandang Ginoo. Kasal na po ako, dinala ko na rin po siya rito. Dapat na pong tuparin ang ipinangako niyo sa akin, di ba? Buong araw ka na lang gumagawa ng kalokohan sa labas. Tungkol doon sa dalawang babaeng iyon, kung hindi ko pa ipinaubaya sa iba para ayusin, papakasalan mo ba silang dalawa sa akin? Lolo, iyong nakaraang dalawang asawa ni Chiyu ay gawa niyo po. Sabi-sabi lang iyon sa labas. Nagbayad lang ako ng malaking halaga at pagkakakuha ng pera ng dalawang babaeng iyon, agad silang lumayas papuntang ibang bansa, mas mabilis pa sila sa kuneho. Tignan mo nga iyang sarili mo, umaga hanggang gabi. Anong klaseng mga tao ba ang sinasamahan mo? Ang labo ng paningin mo, magpatingin ka na sa doktor sa mata. Hindi naman ako aabot sa ganito. Kung hindi niyo ako pinilit magpakasal, di ba? Sige. Dahil nasunod na ang gusto niyo, ibigay niyo na sa akin ang natitirang shares. Kaya naman pala pinakasalan niya ako ay para sa mga shares ng Chi family. Ha 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 ha, iyong mga shares ba? Maibibigay ko iyon sa iyo. Pero sa isang kondisyon, bigyan mo ako ng apo sa tuhod. Apo sa tuhod? Lolo, niloloko niyo lang ako. Akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng tao ka? Kapag ibinigay ko ito sa iyo ngayon, baka bukas ay hindi na kita mahanap. Kapag may apo sa tuhod na, hindi lang 30% ng mga shares, kundi pati ang buong Shengxi Group ay ibibigay ko sa iyo. Sige, sabi niyo yan. Hoy, saan ka pupunta? Gagawa na ng apo sa tuhod para sa iyo. Hoy, akala mo ba ganoon lang kadali iyon? Ha ha ha. Sa wakas, at natauhan din ang batang ito, gumagawa na rin siya ng matino. Mukhang tama lang ang pinili kong kasal na ito. Ang sabi ko, may sakit ka ba sa utak? Gusto mo talagang gawin iyan dito? Bakit ka nahihiya?
Hindi naman ito ang unang beses. At saka, may katibayan na ang kasal natin? Ginagawa ko lang ang karapatan ko bilang asawa? May mali ba roon? Teka, sandali lang. Dati, lagi kaming sumusunod sa gusto mo. Pero sa pagkakataong ito, sumubok naman tayo ng bago. Ano sa tingin mo? Oh? Ibig bang sabihin ng maliit na kuneho ay, Sige na, ipikit mo ang iyong mga mata. hindi ko akalaing gusto mo ang ganito? Kawili-wili. Young Master Chi, narinig mo na ba? Na may mga taong sadyang mapagpanggap? At may mga taong sadyang naghahanap ng sakit ng katawan? Sa alin kaya nabibilang si Young Master Chi? Ikaw. Tutal ay kontrata lang naman ang kasal nating dalawa. Ibuhos mo na lang ang lakas mo sa ibang tao. Tungkol naman sa magiging apo sa tuhod, magkakaroon din yan balang araw. Yanshi, walang sino man ang nangahas na gumawa nito sa akin. Ngayon ay meron na, di ba? Behave ka lang. Hoy! Hoy! Yanshi! Pasensya na, lumayo-layo ka nga sa akin dahil allergic ako sa mga walang hiya. Dapat ay ikaw ang lumayo kay Chiyu. Eto na naman, sabi ko na nga ba't may sayad ka, mukhang wala kang preno mag-isip. Dapat mo itong sabihin kay Chiyu, bakit sa akin ka nagrereklamo? Yanshi, kung hindi mo inakit si Chiyu, hindi siya makikipag-isang dibdib sa iyo. Siguro dahil sa maganda ang aking hubog, napakaganda ko kasi, kaya si Young Master Chi ay nabighani sa akin sa unang tingin at hindi na makawala sa akin. Hindi ba si Ading ang nagpumilit na pakasalan ko siya? Ading, bakit ang bata mo pa pero ang ulyanin mo na? Ikaw? Ay nako, Ayan na Ading, dahil hindi ka makahalik sa lalaki, hinalikan mo na lang ang lupa? bastos ka. Yan man, sinabi ko na sa inyo, pagbabayarin ko kayong lahat sa ginawa nyo. Kaya manatili kang buhay, huwag kang mawawala sa galit. Dahil marami pa tayong gagawing laro. Sa halip na sayangin ang oras mo, bakit hindi mo tignan ng mabuti ang sarili mo? Kung may ranggo ang mukha sa bansang ito, paniguradong nasa pinakamababa ka. Sa itsura mong iyan, talong-talo ang sinumang lalaking lalapit sa iyo. Yanshi, humanda ka sa akin. Bakit ganoon na lamang ang turing ng ginang sa inyo, amo? Gusto niyo po bang magpadala ako ng kukuha sa kanya pabalik? Huwag na. Mas nararamdaman ko na mas magiging interesante ito. Kung sa ibang pagkakataon ito, siguradong pinalibutan na siya ni amo para parusahan ng todo at hindi siya titigilan. Pero ngayon sinasabi niyang nakakaaliw. Tila magbabago na ang ihip ng hangin dito sa Chi family. Iyak ka ng iyak. Wala ka nang ginawa kundi umiyak. Napakawalang kwenta mo. Nagdududa na nga ako. Kung ikaw ba talaga ay sarili kong dugo't laman. Ma, api-apihan na nga ako rito. Imbes na tulungan ako, bakit ako ang sinasabihan mo? Tama po si Ma. Sa ganang akin, dapat tayong kumuha ng tao para kunin ang batang si Yanshi at maturuan siya ng leksyon. Hangal, siya na ang young madam ng pamilya Chi ngayon. Alam mo ba kung gaano kataas ang antas at katayuan ng pamilya Chi? Akala mo ba ay madali silang banggain? Ma, kami pa ang pinapagalitan mo. Kung hindi dahil sa'yo at hindi mo ako pinilit na linlangin si Yanshi para mapakasalan si Chiyu, hindi ba't ako dapat ang young madam ng pamilya Chi? Akala mo ba ganoon kadaling makapasok sa pamilya Chi? Noong una pa lang, si Yanshi na ang gusto ni Lolo Chi. Kung ikaw ang nagpakasal doon, sa sobrang likot ng ugali mo, agad-agad ding mabubuko ang pagpapanggap mo. Anong gagawin natin? Maghihintay na lang ba tayo ng kapalaran natin? Tama po Ma? Para ng baliw na aso si Yanshi ngayon? Hahayaan na lang ba natin na maliitin niya tayo at magmayabang sa harap natin? Huwag kayong mag-alala, may plano ako. Wala akong pakialam. Ngayong araw, tuturuan ko talaga siya ng leksyon. Kuya, Saan ka pupunta? Bumalik ka rito.
Seryoso ba yan? Talaga bang may marriage certificate na kayo? Sinasabi ko sa'yo, napakatapang mo, 2 asawa na ang nawala sa piling niya, paano mo nakuha ang lakas ng loob na pumasok sa delikadong sitwasyong iyon? Sabi-sabi lang ang lahat ng iyon. Ang 2 niyang asawa. Ay mas masaya pa ang buhay ngayon kaysa sa akin. Yanshi, hindi biro ang pagpapakasal. Mahal mo ba talaga si Chiyu? Hinding-hindi. Paano ko naman? Magugustuhan ang isang lalaking walang ginawa kundi magpakasaya sa iba? Wala rin naman akong matuluyan ngayon. At kailangan ko ring imbestigahan ang nangyari sa mama ko. May silbi rin ang pagiging asawa ng isang Chi. Wow naman! Wow. Heto na pala ang makatikong kapatid. Bakit? Hindi ba sapat si Young Master Chi para sa iyo? Nagpapakalasing ka rito para makahanap ng bago? Sabihin mo lang sa kuya mo, at sigurado akong mahahanapan kita ng lalaking magpapaligaya sa iyo. Anong palagay mo? May naririnig ka bang kung ano? Ha? Ano yon? Pakinggan mo ng mabuti. Ikaw na bata ka? Ahas ka ba at nangangagat ka? Nako, pasensya na. Ang palad ko kasi ay masyadong bagay sa mukha mo. Hindi ko napigilan. Ikaw. Yanshi, bakit ang lakas naman niyon? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang, magpapabakuna na lang ako pag-uwi para sa mga ulol. Humanda ka sa akin. Hoy, Ayan na, ay. Hindi mo ako tamaan. kaya naman pala, hindi naman pala utak ang nasa ulo ni kuya. Nagkamali lang. Ano pang tinitingin niyo dyan? Kunin niyo siya. Tingnan ko lang kung sinong mga has na lumapit sa kanya. Subukan yung hawakan siya, tignan natin ang mangyayari. Chiyu, bakit siya narito? Yanshi, asawa mo ba talaga siya? Ang gwapo niya. Young Master Chi, kayo. Bakit po kayo napunta rito? Para sunduin ang asawa ko. Nga pala, may narinig akong huhuliin nyo. Sino iyon? Chi, Young Master Chi. Namamalikmata lang po kayo. Binibiro ko lang ang kapatid ko kanina. Ang sinasabi ko ay, manghuhuli ng langaw, tama. Manghuhuli ng langaw. Sa laki nitong Royal Bar. Mayroon pa palang mga langaw dito? May langaw nga talaga. Pasensya na. Medyo mabagal ang kamay ko kaya hindi ko natamaan. Sa tingin ko, ang paligid na ito ay kailangang linisin ng maayos. Kung gayon, Utol, tapusin mo na ang nasimulan mo. Ituloy mo ang paghuli. Huli ka ng 1,000 langaw. Bantayan nyo sila. Kapag hindi sila nakahuli ng 1,000, huwag nyo silang hahayaang makaalis. Apo! 1,000 langaw? May pag-uusapan pa kami ng asawa ko, kaya hindi na namin iistorbohin ang pagtatrabaho mo, Utol. At ano naman ang kailangan nating pag-usapan? Nakalimutan mo na ba, mahal ko, ang iniwang misyon ni Lolo sa atin? Salamat sa pagpapaalala. Hindi lang malakas ang baywang ng asawa mo, kundi puno rin ako ng enerhiya. Ipakikita ko yun sa iyo mamaya. Sino namang may sabing gusto kong makita iyon? Ibaba mo ako. Diyos ko, napakagwapo niya. Young Master Chi. Young Master Chi. President Chi. President Chi. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Manghuli na kayo ng langaw. Young Master Chi, pag-usapan natin ito ng maayos. Pag-usapan natin. Sige, magsalita ka, nakikinig ako. Napakalakas at napakaganda ng pangangatawan ni Young Master Chi. Alam mong hindi iyan ang tinutukoy ko. Bakit ka tumakas noong araw na iyon? Ang pagkakaroon ng bata ay isang malaking bagay,
Dapat nating piliin ang tamang panahon para doon. Hindi ito dapat ginagawa ng basta-basta. Eto na naman, munting kuneho. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako maluloko. Kailangan ko pang mag-imbestiga ng mga ebidensya sa pagkawala ni nanay. Kung hihintayin ko lang ang pagdating ng bata sa bahay, paano ko iyon magagawa? Nagpakonsulta ako kay Master, at ngayong araw na ito ang pinakamagandang pagkakataon. Kay Master, Gawin na natin ngayon, hindi ko pa nasubukang gawin ito sa loob ng kotse. sandali lang. Hindi ako pwede ngayon. May dalaw ako, may rabies, may sakit sa ihi. Basta huwag kang lalapit sa akin. Kunin mo ang ticket na ito at magbayad ka ng multa. Bawal pumarada rito, hindi mo ba alam? Ialis mo na ito agad. Hindi naman sa pinapagalitan ko kayo, pero kayong mga kabataan. Naghahanap kayo ng excitement, pero dapat tingnan nyo rin ang lugar. Mukhang hindi naman tama ang sinabi ng master mo. Honey, marami na ang manloloko ngayon. Napakabait mo kasi. Huwag kang papayag na maloko lang. Yan, see? Sa tingin ko, ikaw ang pinakamalaking manloloko sa lahat. Jiang Huai, ganoon ba ako kapangit? Young Master, ikaw ay napakagwapo, matikas, napakapormal, at napakatalino. Ikaw ang pinakagwapong lalaki sa buong kapital. Sa paglalakad mo pa lang, maging ang mga baboy ay lilingon sa iyo. Anong mga baboy? Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Ang dahilan ni Young Master ay si Madam. Sinong nagsabi na dahil iyon sa kanya? Wala nang ang korte ang katawan niya, wala pa siyang taste sa pananamit. Kahit pa magpakita siya sa harap ko na walang suot na kahit ano, hindi ko man lang siya sulyapan. Magandang araw po, Ginang. Sinong hindi mo susulyapan? Sabi po ng amo na kahit daw si Ginang ay magpakita sa harap niya ng walang suot, ay hindi niya rin. Manahimik ka. Hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Bantayan mo ang pananalita mo. Bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Lolo para magtrabaho rito sa kumpanya. Magtrabaho? Oh, Sishi, kahit kasal na kayong dalawa, hindi pa rin ako mapalagay sa lalaking ito. Magtrabaho ka sa kumpanya at bantayan mo siya para sa akin. Gusto ko na rin magkaroon ng apo sa tuhod sa lalong madaling panahon. Lolo, mukhang hindi mo talaga kilala ang apo mo. Ang 30% ng share na ibibigay nyo, ang nagsisilbing pampagana sa kaniya. Ako dapat ang mas hindi mapalagay ngayon. Kung araw-araw akong sasama sa tabi ni Chiyu, paniguradong kakainin niya ako ng buo. Sinasadya talaga akong gantihan ni Chiyu. Ibinigay sa akin ang ganito karaming dokumento para ayusin. Akala ba nila ay sobra-sobra ang galing ko? Pasensya na, ate. Hindi kita napansin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pasensya na rin, Ading. Hindi rin kita napansin. Yan, Shi. Sinadya mo talaga yon. Oo nga, sinadya ko talaga yon. Anong magagawa mo, ha? Ikaw. Anong ginagawa niyo rito? Ay nako, ma. Tingnan mo, inapakan niya ang paa ko, ang dumi na. Parang may dumating na kung sinong mabaho. Sobrang lansa. Yanshi, anak ka pa naman ni pamilyang yan. Ayusin mo ang pananalita at ugali mo. Ugali? Pwes, sabihin mo sa akin, tita. Ano ba ang tingin nyo sa akin? Ikaw, Hindi ka makasagot? Pwes, ako na ang magsasabi sa'yo. Ang nanay ko ang tanging asawang pinakasalan ni Yan Jiangguo sa harap ng batas, at ikaw naman ay mga agaw lang na nakapasok sa bahay na to. Kung noong unang panahong ito, ang nanay ko ang legal na asawa, at ikaw ay kabit lamang. Ako ang legal na anak, at siya naman ay hindi legal. Kayo ang dapat na rumespeto sa lugar nyo, di ba? Walang hiya ka. Paano mo nagagawang kausapin ng ganyan ang nanay ko?
Walang hiyang bata ka? Paano ka makipag-usap sa nanay ko? Tumahimik ka nga. Gusto na talaga kitang pagsabihan noon pa. Tingnan mo muna ang itsura mo sa salamin. Parang kang isang QR code na ewan. Kapag hindi ka pa-scan, hindi mo pa malalaman kung ano ka ba talaga. Bakit? Mukha ka nang nalason sa sarili mo. Gusto mo bang tulungan pa kita? Hanggang sa mapahiya ka sa takot. Bata ka, huwag kang sumobra. Tama na. Huwag niyo na siyang patulan. Pinalayas na siya ni pamilyang yan. At kahit nakapag-asawa siya sa pamilya Chi family, isa lang siyang maliit na empleyado sa kumpanya. Naiinggit lang yan. Pasensya na. Pero pakilinisan muna. Yang muta mo bago mo ako kausapin, okay? Ikaw, Pasensya na, oras na para sa pulong. Kaming mga maliit na empleyado ay pupunta na sa meeting. Wala na akong oras para panoorin ang sarsuela nyo. Mauna na ako. Ma, hahayaan lang ba natin siyang umalis? narito tayo para sa shareholders meeting. Si pamilyang yan ay isa sa mga shareholders ng Shengshi Group. Nasa Shengshi Group lang siya. Kayang-kaya natin siyang gipitin ng napakadali. Tara. Tara na. Iwan mo na yan at lumabas ka na. Magsisimula na ang pulong. Maliban sa mga shareholders, ang ibang walang kinalaman ay hindi pwedeng manatili dito. Walang kinalaman? Talaga? Mas lalo pala akong dapat manatili dito. Bakit napakalakas ng loob ng batang ito? Naupo pa talaga siya sa tabi ng boss. Balita ko siya ang asawa ni President Xi, pero wala pa rin siyang galang. Yan, Shi, dito ka ba talaga dapat nakaupo? Bingi ka ba? Umalis ka na rito? Ngayon din? Huwag mong abalahin ang meeting namin. Yan Shi, ang paggawa ng gulo dahil sa galit ay hindi ginagawa ng isang matalinong tao. Dahil sa galit? Aling mata niyo ang nakakita na gumagawa ako ng gulo dahil sa galit? Ang usapin sa meeting na ito ay para lamang sa mga stockholder ng Shengshi Group. Bago pa dumating si chairman, lumayas ka na rito. Kung hindi, baka hindi mo kayanin ang magiging kapalit nito. Sinasabi ko sa inyo, iyang mga mata niyo, pandagdag lang ba yan sa height niyo? Bakit? Hindi ba ako pwedeng maging stockholder ng Shengshi Group? Ikaw? Huwag kang managinip ng gising? Palagay ko ikaw ang nananaginip ng gising. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng stocks ng Shengshi Group at malinaw na nakasaad dito na ang 20% ng stocks ng Shengshi Group ay nailipat na sa pangalan ni Yancy. Anong karapatan ng ligaw na batang ito? Ligaw na bata! Huwag po kayong magalit, President Xi. Bata pa po si Manman at wala pang muwang. Kaya lang, kakakapasok lang ni Xiao Si sa kumpanya. At nakakuha na agad siya ng ganoon karaming stocks. Parang hindi po yata tama ang ganitong patakaran. Asawa ko siya at ang kaisa-isang young mistress ng Chi family, kaya may parte siya sa stocks ng Chi family, kaya hindi nakatakataka iyon. Opo, tama po ang sinabi nyo, Young Master Chi. At saka, nais kong may maintindihan kayong mabuti. Si Yanxi ay protektado ko. Nakuha nyo? Sige, kung wala nang ibang usapin, sisimulan na natin ang meeting. Bakit siya? Bakit napakaswerte ni Yanxi? Sinasabi ko sa'yo, yan Manman. Hindi na ako nagtataka kung bakit nakita kita dito sa tapat ng banyo. Sinundan mo ba ang amoy ko? Yanxi, wag mong isiping dahil nakuha mo na ang mga share ng Shengshi Group ay wala na kaming magagawa sa iyo. Sige, subukan mo akong harapin. Hoy! Sinabi ko bang pwede ka nang umalis?
Ang anak talaga ng babaeng yan ay talagang walang hiya. Mana ka sa nanay mong maagang nawala na ubod ng sama. Ikaw? Asawa ko? Anong tingin mo sa galing ko sa pagsampal sa mga walang hiya? Hindi ba masama na pumatol ka sa babae? Babae? Tinatawag mo ba ang isang iyan na babae? Dahil lang sa katawan niya? Aray, Chiyu, bakit mo naman nasasabi yan sa akin? Ang sakit ng sampal mo sa mukha ko. Wala ka ba talagang modo sa tulad kong maganda? Kung parehong panig na ang masakit, hindi ba patas na yon? Yan man. Dahil sa sampal ng asawa ko, lumabas din ang tunay mong kulay. Yan si ikaw. Tinawag niya akong asawa. Magpa-cute ka ba talaga sa asawa ko sa harap ko? Ngayon alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng walang hiya. Maraming salamat sa pagpapakita nito, Ading. Asawa ko, tara na. Maghanda ka sa akin, Yanshi. Salamat sa ginawa mo kanina. Nagpapasalamat ka? Nasaan ang patunay ng pasasalamat mo? Sapat na ba ito? Hindi pa sapat. Boss! Bakit? Boss, ang video meeting para sa 2:00 ng hapon, ipapaalala ko lang po, kailangan na po ba natin itong ihanda ng maaga? Sige. May dinner party sa susunod na 2 araw, samahan mo akong pumunta. Wala ka ng bonus para sa buwan na ito. Hala boss, teka lang po. Wala naman akong ginawang mali. Dahil ba? Sumulpot ako ng masyadong maaga. Hala boss, pakinggan mo naman po ang paliwanag ko. Boss? Ito ang lahat ng file tungkol sa aksidente noon sa sasakyan. Marami akong nilapitan na mga kaibigan bago ko ito nakuha. Ang aksidenteng ito, tinuring na aksidente lang ang nangyari noon. Matapos ang maraming taon, maliban na lang kung makakakuha tayo ng mas matibay na ebidensya, kung hindi ay, Magkakaroon din tayo niyan. Naniniwala akong mapaparusahan din ang mga masasamang tao. Makatarungan ang langit, hindi sila laging makakatakas sa ginawa nila. ano na ang plano mong gawin ngayon? Kailangan kong ipaimbestiga mo ang isang tao sa akin. Sino? Uncle Wu. Uncle Wu, yung dating kasambahay sa inyo? Hindi ba't matagal na siyang umuwi sa probinsya para magpahinga? Noon, naaksidente sa sasakyan ng anak ni Uncle Wu at humingi siya ng tulong kay nanay. Pero nung panahong iyon, nagkaroon ng problema sa pondo ang kumpanya. Ang anak ni Uncle Wu ay nawala dahil hindi naagapan sa ospital. Natatandaan ko bago umalis si Uncle Wu. Pantay na ang lahat? Utang mo ito sa akin. Naghihinala ako na may kinalaman ang pangyayaring ito kay Uncle Wu. Kung mahahanap natin siya, malalaman natin ang totoong nangyari noon. Bakit mo biglang naisipang pumunta rito ngayon? Nakikita ko kasing masama ang loob mo nitong mga nakaraang araw, kaya dinala kita rito para makapag-relax. Hindi ako malakas uminom. Huwag kang mag-alala, hindi ko nahahayaang magsuka ka pa sa akin. Bakit ba ang tindi mong magtanim ng sama ng loob? Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Ginoo, heto na po ang alak nyo. Kararating ko lang at wala pa akong in-order na alak. In-order po iyan ng isang babae para sa inyo.
Hindi ko akalain na maalaga pala ang munting kuneho. Na to, Ano ang nangyari kay Luting? Nahanap ko na ang taong hinahanap mo, naipadala ko na ang impormasyon sa phone mo. Naintindihan ko. Salamat sa tulong mo. Yanshi, mas mabuting ihanda mo na ang loob mo. Dahil baka mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa iniisip mo. Alam ko, huwag kang mag-alala. Sandali po, nasaan na ang Ginoo na nakaupo rito kanina? Lasing na po ang Ginoo na iyon at isinama na po siya paalis ng kanyang girlfriend. Girlfriend? Para subukan ni Yanshi na agawin ang lalaki ko. Hilaw pa siya? Kung hindi ko man makuha ang puso mo, na makuha man lang ang katawan mo, ay pwede na rin. Napakaganda talaga ng pangangatawan mo, kaya pala baliw na baliw sa iyo si Yanshi. Pero ngayon, sa akin ka na. Ah, sino yan? Yanshi, Yan man. Lumabis na iyang kawalang hiyaan mo. paano ka nakapasok? Hindi naman maganda ang kalidad ng lock ng pintong ito. Hindi ba't madali lang pumasok? At ano naman kung nakapasok ka? Nangyari na ang dapat mangyari sa amin. Yanshi, baliw ka na. Pasensya ka na, Ading. Ang pamalo kong ito ay nakahampas na ng tao, pero hindi pa ito nakakatama ng hayop. Nakakainis. Ah, ano ba ang sinasabi mo, Pamalo? Gusto mo pa bang manakit? Ah, Ading, takbo na. Napakasakit ng mukha ko. Naku po, pagod na ako. Ading, hindi ba't sinabihan na kita na bilisan mo ang pagtakbo? Bakit ba ang bagal mo? Yanshi, sinasadya mo talaga ito. Itigil mo na ang pag-arte mo sa harap ko. Naiinggit ka lang talaga. Yan man, para ka talagang kumuha ng balat sa kaliwang pisngi para idikit sa kanan, ang kalahati ay walang hiya, at ang kalahati naman ay makapal ang mukha. Ano, nung pinanganak ka ba ng nanay mo, itinapon ng bata at inunan ang pinalaki? O ano ngayon? May nangyari na sa amin ni Chiyu at hindi mo na mababago iyon. Ah? Pamalo, anong sinasabi mo? Gusto mo ba siyang paluin? Ah, Yanshi, humanda ka sa akin. Babalik ako. humanda? Sobrang panonood mo yata ng Wolfie? Hoy, Chiyu, gising na. Grabe, ang baho ng hininga ni Yan Manman, pero hindi ka pa rin nagigising. Masyadong malakas ang epekto ng gamot na binigay sa iyo. Gising na. masama ba talaga ang hininga ni Yan Manman? O sadyang napakalakas lang ng pagkakatake mo? Hindi ka ba natatakot na masaktan ng husto ang asawa mo? Kanina ka pa pala gising. Bakit nagkukunwari ka pang tulog? Gusto ko lang makita kung gaano katapang ang asawa ko kaya hinayaan ko muna siyang magpakitang gilas. Bakit? Nag-aalala ka ba para sa akin? Sinong nag-aalala sa iyo? Sa susunod, kapag sinubukan mong uminom ng kahit ano na galing sa ibang tao, hindi lang itong mukha mo ang malalagot sa akin. Kung ganoon, handa na po ako sa parusa ng mahal kong asawa. Hello? Xiaoxi, naisend ko na ang lokasyon sa iyo. Magkita tayo mamaya. Sige, magkita tayo.
Anong problema? Chiyu, kailangan kong lumabas mamaya. Ang butler mo? Ba? Paano mo nalaman? Inakala mo ba na sa tulong lang ng kaibigan mong maliit na abogado ay mahahanap mo agad ang taong 5 taon nang nawawala? Kung hindi dahil sa mga taong inutusan ko para magbigay ng balita sa kanya, ay magiging parang naghahanap lang kayo ng karayom sa tumpok ng dayami. Bakit parang alam na alam mo ang lahat? Pinaimbestigahan mo ba ako? Gusto ko lang namang tulungan ang mahal kong asawa. Ganyan nga dapat. Sasama ako sa iyo dahil kung kayo lang ang magtatanong, wala kayong mapapala. Anak, narito na ang tatay para bisitahin ka. O sige lang. Uncle Wu, Senyora, Uncle Wu, Miss Yan, Uncle Wu, noong panahon na. ang gusto niyo po bang itanong, Miss Yan, ay tungkol sa aksidente ng misis noon? Tama po kayo, ako ang may gawan yon. Bakit? Bakit kamo? Dahil nararapat lang iyon sa kanya. Kung hindi niya hinayaang lumala ang sitwasyon noon at hindi tumulong, bakit nakahiga ang anak ko rito? Nagtrabaho ako ng maigi, ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang yan. Sa dami ng sakripisyo at paghihirap ko, bakit niya nagawang itrato ako ng ganito? Kaya utang niya ito sa akin. Utang niya sa anak ko ang nangyari sa kanya. Dapat lang siyang parusahan. Naaalala ko po. Naaalala ko. Sinabi ni nanay noon, natutulungan ka niya. Iyan nga ang dahilan. Dahil nangako siya, pero hindi niya tinupad ang kanyang pangako. 2 araw akong naghintay sa labas ng emergency room. Hinihintay ang pangako niyang perang panligtas buhay. Hanggang sa, wala na akong nagawa kundi panooring mawala ang anak ko. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? Alam mo ba? Imposible po. Hindi ganoong tao ang nanay ko. Hindi ganoong tao? Sino ang makapagpapatunay niyan? Ako. Sino ka? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Tignan mo ito at maiintindihan mo rin. Ito ang record ng pera ng ina ni Yanshi noon. May nakasaad dito na gastusin na $1,000,000. Tamang-tama sa taon kung kailan na aksidente ang anak mo. Kung tama ang natatandaan ko, noong 2 araw na iyon ay ang kumpanya ng ina ni Yanzi ay may malisyosong nagulat kaya sumasailalim sila sa inspeksyon. Malamang ay walang oras si Tita Yan para asikasuhin ang bagay na ito kaya nagutos siya ng taong malapit sa kanya. Kung sino man iyon, kapag nalaman natin ang impormasyon ng account na ito, malalaman na natin ang totoo. Bakit? Bakit? Hindi ganyan ang sinabi niya noon. Sino ang tinutukoy mong babae? Si Wang Yue ba? Opo. Malinaw pa sa isip ko ang araw na yon. Assistant Wang, kumusta? Anong sabi ng boss? Pinapunta ka ba niya para ibigay ang pambayad sa operasyon? Uncle Wu, pasensya na, paulit-ulit ko nang hiningi sa boss. Pero hindi pa rin siya nagpapadala ng pera. Nangako siya sa akin, sa perang iyon nakadepende ang buhay ng anak ko. Nagmamakaawa ako, Assistant Wang, tulungan mo ako? Nag-iisa lang ang anak ko, hindi siya pwedeng mawala. Alam mo naman, assistant lang ako. Nagawa ko na ang lahat ng kaya ko. Pero ang sabi ng boss, Anong sabi? sabi niya, isa ka lang katulong at kapag binigay sa iyo ang pera, ay baka hindi mo na ito mabayaran. Imposible. Hindi yon sasabihin ng nanay ko. Uncle Wu,
Maraming taon kang nanilbihan sa tabi ni nanay. Hindi mo ba alam kung anong klase siyang tao? Yanshi, magpakalma ka. Paano ako kakalma? Dahil lang sa isang salita ni Wang Yuwei, diretso mo nang hinusgahan si nanay ng ganoon kabigat. Kung hindi kanya kinupkop noon, malamang ay namamalimos ka pa rin sa kalsada. Anong ginawa niyang masama sa iyo? Sumagot ka. Xiaoxi. Alam ko na malaki ang utang na loob ko sa nanay mo, humihingi ako ng tawad sa kanya. Hindi ko binalak na tumakas. Kaya naman sa loob ng mga taon na ito. Hinihintay kita Bakit hindi ka sumuko sa mga pulis? dahil gusto ko muna siyang makasama. Huwag po kayong mag-alala. Susuko rin ako. Senyorita, Tinatanggap ko ang paumanhin mo para kay nanay, pero hindi kita mapapatawad. Kailangan mong pagbayaran ang iyong kasalanan. Sana ay panindigan mo ang sinabi mo. anak, hindi muna makakadalaw si Papa sa'yo? Pupunta si Papa sa isang napakalayong lugar. Magkikita rin tayong muli. Yanshi! Magpakalma ka lang. Kung alam, paano mo ako mapapakalma? Maghihiganti ako. Pagbabayarin ko silang lahat. Yan, Z! Alam kong sobrang nahihirapan ka. Pero, pwede mo ba akong pagkatiwalaan kahit isang beses lang? Pwede akong maging sandata mo? Kaya sana alisin mo na ang pagpapanggap mo. Pumunta ka sa likuran ko at hayaan mo akong protektahan ka. Sino kayo? Pakawalan niyo ako. Geenge, Wang, matagal na tayong hindi nagkita. Genge, Wang, matagal na rin tayong hindi nagkita. President Xi, ano ba itong ginagawa mo? Inimbitahan ko po ang madam ngayon dahil mayroon po akong kontrata na kailangang pirmahan ni Gneng, Wang. Pag-amin sa kasalanan? Hahaha, akala mo babaliw ako? Kahit pa nalaman niyo na ang totoo sa nakaraan, ano naman ngayon? May ebidensya ba kayo? Mukhang ayaw makipagtulungan ng madam. Wala nga akong ebidensya, pero mayroon akong ibang bagay dito na siguradong magugustuhan ng madam. Mama, iligtas niyo po ako. Iligtas niyo ako. Nagmamakaawa po ako. Kundi ay baka maparusahan nila ako ng husto. Iligtas niyo po ako. Natalo po ang inyong anak ng ilang 10 milyong dolyar sa pasugalan at gusto niyang takasan ang utang niya. Walang pakialam ang mga tao sa pasugalan at siguradong nahihirapan na siya doon. Chiyu, ano ba talagang balak mo? Noong mga panahong iyon, nang gipitin mo ang ina ni Yanshi, dapat ay naisip mong darating ang araw na ito. Pirmahan mo na ang pag-amin na ito at baka mabigyan ka pa ng pagkakataong mapatawad. Bigyan mo muna ako ng oras. Mag-iisip ako. Sige lang po. Ah, Wala akong gaanong pasensya at wala ring timer dito.
Kaya pwedeng dahan-dahang mag-isip, Signeng. Wang. Hanggat kaya mo pa, at hanggat hindi pa nauubos ang lakas mo para makapili. Pipirma na ako, pipirma na ako. Totoo ba iyang sinasabi mo? Grabe, ang gwapo talaga ni Chiyu. Akala ko talaga sa pagpapabagsak sa kanila ay mangangailangan pa ng mahabang panahon. Hindi ko akalain na natapos agad ang lahat sa isang iglap. Hindi ko rin inakala na gagawin niya ang lahat ng ito para sa akin. Kung may gagawa rin sa akin yan, na handang ibuwis ang buhay para sa akin, ay gagawin ko rin ang lahat para sa kanya. Ay, siya nga pala. Lolo Chi, hindi ba't matagal na niyang gustong magkaroon ng apo sa tuhod? Bakit hindi ka gumawa ng bata para sa kanya? Bilang paraan ng pagtanaw ng utang na loob. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi isang bagay na pwedeng ipagpalit ang isang bata. Pero sabihin mo nga, sa dami ng nangyari sa inyong dalawa, hindi mo ba naisipang magpa-check up? Ilang araw na nga palang delayed ang regla ko ngayong buwan. Hindi kaya tama ang hinala niya. Kung darating man ito ay hindi ko ito matatakasan. Dapat ko bang panatilihin ang batang ito? Maaari akong magsilbing proteksyon mo. Kaya sana ay tanggalin mo na ang iyong pagkukunwari at manatili sa likod ko para maprotektahan kita. Anak ko, kung malalaman lang ng tatay mo na nandyan ka, siguradong magiging masaya siya. Young Master? Kumusta? Nahanap mo na ba siya? Hindi po. Saan kaya siya nagpunta? Young Master, huwag po kayong masyadong mag-alala. Baka po naka-silent ang phone ni Madam kaya hindi niya narinig. Imposible. Nasa mga kamay ko si Yanshi. Kung gusto mo siyang makuha ng ligtas, magdala ka ng 10 milyong dolyar. Sa lokasyong ipapadala ko sa iyo. Tandaan mo, kapag tumawag ka sa pulis, sinisiguro ko na hindi mo na siya makikita kailanman. Sinasabi ko sa iyo, kapag may nangyaring masama sa kanya, pagsisihan mo talaga ito ng doble. Jiang Huai, ihanda ang pera. Young Master, hindi po pwede ito. Masyadong mapanganib. Tumawag na po tayo sa 911, Young Master. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sinabi ng ihanda ang pera. Hindi ko hahayaang mapahamak siya? Hindi ako pwedeng makipagsapalaran. Naintindihan mo ba? Naintindihan po. Yan man, pakawalan mo na ako habang may pagkakataon ka pa. Huwag mo akong sermonan ng ganiyan. Yanshi, alamin mo kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Kung gusto mong manatiling ligtas, manahimik ka na lang. Huwag kang lalapit. Sige, hindi ako lalapit. Huwag mo lang siyang sasaktan. President Chi, hindi ko akalaing magiging on-time ka. Dala ko na ang mga hiningi mo. Ang pera sa loob nito ay sapat na para makapamuhay ka ng maayos sa ibang bansa. Pakawalan mo lang siya, ipinapangako kong hindi na kita idedemanda. Chi-yu, wala ka sa posisyon para makipag-ayos sa akin ngayon. Sige, ano ba ang kailangan kong gawin para pakawalan mo siya? Isang mahinang babae lang ako kumpara kay President Chi. Kaya pasensya na pero kailangang si President Chi.
mismo ang magposa sa sarili niya. Sulong. Yanshi, hindi ko akalaing ganito siya katindi magmahal sa iyo. Pero, habang ganito siya, mas lalong nagiging masaya ang larong ito. 'Di ba? Panoorin mong mabuti kung paano ko siya unti-unting sisirain. Dahil habang mas nasasaktan ka, mas lalo akong sumasaya. O siya, Chiyu, binigyan na kita ng maraming pagkakataon, pero dahil ayaw mong makinig, matatapos na ang lahat sa iyo. Kung hindi ka mapapasa akin, sisiguraduhin kong wala ring ibang makakakuha sa iyo. Aha, Chiyu, wala kang hiya. Hindi mo tinupad ang usapan. Usapan? Nababaliw ka na ba? Hindi ako pumunta rito para makipagkasundo sa iyo. Kaya bakit ako tutupad sa usapan? Napakatanga. Akala mo ba makakatakas kayo ng ganoon lang? Sugod, hulihin niyo sila. Huwag kayong gagalaw. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, Yanshi, pagbabayarin niyo ito. Anong nagawa kong mali? ikaw ba ang tanga? Kung anong sabihin niya ay ginagawa mo na lang. Ako. Boss! Boss! Grabe, tumalikod kayo, tumalikod kayo. Diyos ko, bakit nangyayari na naman ito sa akin? Boss, sabihin mo lang kung tapos na kayo. Ayos na. Boss, Ikaw sa buwang ito. wala akong nakita at wala akong alam. Alis na tayo, bilis. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Lolo po. Lolo, bakit po kayo mukhang galit na galit? Kanina pong umaga, nang nililigpit ng katulong ang kwarto niyo, ito ang nakita niya. Halika kayo, ipaliwanag niyo sa akin kung ano ito. Lolo, ako po. Lolo, ako ang namilit sa kanya na gawin ito. Ikaw, Chiyu. para makuha mo lang ang kumpanya, niloko mo ako gamit ang peking kasal na iyan, papalusahan talaga kita. Kung paparusahan niyo po siya, isama niyo na rin po ako dahil kasabwat po niya akong niloko kayo. Sa tingin mo ba ay hindi ko kayang gawin iyon? Sige po, parusahan niyo kami. Gagawin ko talaga. Pero idadamay niyo rin pati ang inyong apo sa tuhod. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, magiging daddy ka na. Talaga? Haha? Dahan-dahan lang, kailangang mag-ingat para sa bata. Apo ko? Sa wakas ay darating na ang aking apo sa tuhod. Ha 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 ha. Xiaoxi, bakit hindi mo agad sinabi? Mayordomo, pagsabihan mo agad si Mama Wang na magluto ng maraming masasarap na pagkain para maging malusog ang apo sa tuhod ko. Opo. Hindi na po ba galit ang lolo? Aking apo na si Xiaoxi. Huwag mo namang sabihin iyan. Ikaw ang bida sa pamilya nating mga pamilyang Chi. Labis-labis ang pasasalamat ko sa iyo. Mula ngayon, ang kumpanya ay mapupunta na sa aking apo sa tuhod. Kaya bakit pa ako magagalit? Ha ha ha. Lolo, anak ko po yan. Apo sa tuhod ko naman siya.
Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw, dahil lamang sa magiging apo sa tuhod ko, palalampasin ko muna ang ginawa mo. Kapag nalaman kong pinabayaan mo si Xiaoxi, talagang papalakulin ko ang iyong mga binti. Apo ko, aking apo sa tuhod. Ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. O sige, hanggang dito na muna ang meeting natin ngayong araw. Tapos na ang lahat. Ay, boss. Ang aga nating matapos ngayon. Wala na bang overtime? Walang overtime ngayong gabi? Uuwi ako para samahan ang asawa ko sa hapunan. Naku, mga lalaki nga naman. Parang bayani, bago ikasal. Pero sunod-sunuran na pagkatapos maikasal. Sasama lang sa asawa para kumain. Lolo, dahan-dahan po kayo. Kapag kayo ay nadapa, paano po ako magpapaliwanag sa amo natin? Madam, hawak niyo po ang sandok ko. Paano po ako makakapagluto? Mahal, narito na ako. Anong kakainin? Atin para sa hapunan? Lolo, tama iyan. Ganyan nga po. Indayog, indayog, indayog pa. Hija, dahan-dahan naman. Hindi ako makahabol. Sabi mo ang pagsasayaw nito ay makakatulong sa paglaki ng apo ko sa tuhod, pero bakit parang mukha tayong nasa sirkos? Lolo, sabi po ng guro tungkol sa bata, dapat daw pong makinig ang bata sa musika para pagdating ng panahon ay maging maliksi at malusog siya. Mahal, anong ginagawa nyo? Sinasamahan ko po si Lolo at ang baby natin na sumayaw. Gusto mo bang sumali? Hindi ba't usapan natin ay sasamahan mo akong kumain ngayon? Hanggang kailan ba kayo magsasayaw? Huwag kang mag-alala, maayos na ang lahat. Hija, halika rito. Tignan mo, kumaliwa ako kanina. Tama ba itong ginagawa ko? Sandali lang po, Lolo. Dapat ay ganito. Ah, ganoon pala. Sige, sige. Yan, Shi? Maaaring isa lang akong pagpipilian sa buhay mo, pero ikaw ang tanging sagot para sa buong buhay ko. Salamat sa pagdating mo sa mundo ko. Sasali rin akong sumayaw.